Pinansyal na tama. Radyo natin Pagadian, kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love it? So, more siguro ng medyo food na Karoon dira sa ato ang live stream. Hi! na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I actually won for Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin Pagadian. Sa radyo natin Pagadian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin Pagadian. O Thai massage, ug naa pa ang ear candling, sunburn treatment, body scrub, facial ug foot spa. Hala, asa ka pa? I-reward imo kaugalingon ang imong lawas, imong puhunan, busa ang pingi o sakto. Bisitahan lang ang Fabulous Reflexology and Massage Spa at banglang sa Gate 4 Agora Public Market, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Pwede niyo tawagan sa 0907-167-5646 o sa 0935-876-1264. O kung buhok ang hisgutan, Fabulous Salon Sabmi. Invest in your hair kay maunay corona nga di nimo tangtangon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch, love the difference. At oras mga ka-RN, alas 12:18. Pinigapon sa tutulumanon ng radyo natin balita. Kauban gyapon yung higalnas kanginan Waway Belen. Ato again, pasalamatan ato ang mga kaigsunan, no? Nga padayon nga misalig o misuporta alang sa ato ang journey na pod para sa ato ang radyo natin Excellence Award for year 2025. Ang ginauta, I don't know kung sa resulta, but at least, no? Magpasalamat ka kay apiltas ng mga nominees. Doon na tayo duha sa ato ang major awards o doon na po tayo tulo para sa atong individual awards. No? So, thank you kayo and hopefully kung sa may resulta ni ini, basta thank you sa ato ang tanan. Ato oras alas 12:19 atong tuluman na natod ka natos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Live kita nga nag-broadcast mga ka-RN gikan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes alas 12 kadto sa alauna ang takda sa hapon. Og inyo usab nga makita pinaagi sa ato ang Facebook page sa RN News Pagadian o man sa ato ang 91.9 radyo natin Pagadian.
At ang tuluman hatod karatos may kabubutan sa Solmiox Advance, epektibo nga magpumala og ubo. Minom lang kagatulo sa iskaadlaw aron nga maulian sulod sa 3 to 5 days gikan sa imong pag-inom. Basta ubos Solmiox Advance Liquid, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Ato nasab kanato sa Nutrilene, adunay 17 ka essential vitamins ug minerals nga makatabang sa pagbaton og proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones alang sa inyong mga anak. Basta Nutrilene lamang. Padayon sa to ang mga balita, mga kaaryan sa kalalaki ang nakaplagan nga patay sulod sa iyahang kwarto, sa iyang lawak. Dito sa Purok Daisy, Barangay Lower Baluran, pasado las 4:20 kagahapon dito sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Sumala pa sa investigasyon sa Imelda Municipal Police Station ang biktima, ilang si Ruben Duron Caritan, 28 anyos ang pangidaron lalaki, byudo, walay trabaho, residente sa maong lugar. Matod pa sa ugangan sa maong biktima, iya nga nadiskubrihan nga wala na kinabuhi si Caritan sulod sa lawak ni ini. Nakita dusab ang usa ka sachet nga lanate insecticide sa pouch nga nahimutang sa lingkuranan sa kwarto. Adin gituuhang mao kadto ang gigamit sa biktima sa iyang pagpakamatay. Base sa inisyal nga impormasyon, si Caritan giingon nga nag-antos sa grabing depresyon. Napod. Nasukad sa pagkamatay siyang asawa tungod sa sakit. Hinungdan nga gituhang nagpamugos kaniya sa pagkuha sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ang mga personay sa Imelda Municipal Police Station kauban ang Municipal Health Officer misusi gilayon sa lugar o nagpadayon ang iba investigasyon. Sa pagkakaroon ng patayng lawas, biktima na karos kustodiya sa iyang pamilya, samtang ang duty investigator sa mihangyo sa Provincial Forensic Unit alang sa formal nga autopsy examination. Alas 12:22 mga ka-RN. Kung saan naman po ni, puro man pagpakamatay itong madungog ng mga balita, no? Medyo maka-alarma kaayo na ining mga panghitabo sa ato ang katilingban mga ka-RN. Ining madungog na to, problema sa pamilya, problema sa sakit, problema sa utang. Ang ilang solusyon, pagpakamatay. Maka-kuan kaayo, no? Maka-alarma niya ang ato ang madungog sa kanunay kinirabagyong adunay panahon nga isa ka may rakay nga kaya pa kaayo masulbad pinagis pagisgot-isgot sa pamilya o baka i-confine mo sa imong mga higala pwede pa masulbad kaya di gyud kasulbaran ang pagpakamatay pero ambot ug ngano ingon ani karon ang ato ang kasagaran no mostly no sa ato ang mga madungog mag-suicide gumikan sa problema. Medyo kinahanglan na gyud siguro ka ita og guidance labi na sa tuong tagsa-tagsa ka kaugalingon no magsugod siguro na sa pamilya strong bonds kay gumikanawa naman kunin naputol ang gitawag nato og kining pagkighandurot no sa tagsa-tagsa ka mga miyembros pamilya gumikan lagi unang-una sa kabisi sa trabaho unya murag mas gi-priority ang pag-atubang og mga gadget kumpara sa makigistorya gani bisan og magkaon sa sod sa panimalay diha bisan pag naa mo nagpalibot sa inyong lamisa magkaon pero murag di na halos magistorya ay kay iya na maghawid og cellphone dunay panahon weekends nga ikapahuway strong bonds para sa pamilya di pod no gumikan kay naa na may laing gikuan ba no do na bay lain nga gihulmalingan ginatubang kanunay ang ilang mga gadget contacts laing tao instead nga naa na sa atubangan so hopefully siguro ito start gikan sa ato mismo nga mga tugkaran kaliwala niya na daghan karon ang mga pamilya ang medyo grabe gid kaayo ang kalisod nga nagian labi na sa mga naigo sa linog o gaingon mas bagyo dito sa Cebu o una-unaon nimo nga nagback to uno sila tanan silang paginabuhi and for sure usa ang depression sa possible result ni ining mga nahitabo nato karon sa ato ang nasod mga ka-RN. Samtang dito sa kauluhan, gipahimangnuan karon sa Department of Agriculture ang ato ang mga mag-uuma. O gakip na atong mga mananagat nga mag-andam sa posibleng epekto sa pag-abot sa bagyong Uwan.
nga kasamtangan nga nagpalig-on o gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa umaabot pang mga adlaw. Pinagi sa DA, Disaster Risk Reduction Management Office, ipasidunggan ang mga mag-uumang nga anihon na ang mga tanom nga pwede maani sa dili pa maabot ang epekto sa bagyo o nga malikayan ang pagkawala sa ani o kita. Isugosab sa DA ang pagbalhin sa mga binhi, mga kagamitan sa mga pagpanguma o ubang gamit nga pang saka ngadto sa mas luwas nga lugar aron dili maabot og tubig baha. Apil usab sa gipatamagan sa ahensya ang pagpabalhin sa mga kahayupan, pagkaon ug tambal aron nga malikayan ang kadaot. Ipay mangnoon usab ang mga lokal nga opisina sa agrikultura nga limpyuhan ang mga irrigation canal aron nga mas paspas ang agos sa tubig kung dagan sa tubig o malikayan ang pagbaha sa mga uma. Alang sa ato mga mananagat usab, gipahimangnuan na sila nga ipaangkla o ipasulod sa bas luwas nga lugar ang ilang mga bangka o kung posible mag-ani usab sila daan sa mga isda o aquaculture products labi na sa mga lugar nga pirme mabahaan. Atod pa sa DA, padayon nila nga ginabantayan karon ang kahimtang sa mga umahan o mga pangisdaan sa riyon nga posible nga maapektuhan o nag-andam usab sila og agricultural inputs o ayuda aron nga makatabang dayon sa mga mag-uuma og ingon mga mananagat nga madaot sa epekto sa bagyo. Ang ehensya nag-awag usab sa tanan nga nagpabiling alerto o maghimo sa mga precautionary measures aron nga malikayan ang dakong kadaot nga dala nga sa bagyo nga uwan. Alas 12:26. Friday ra baron, panikad na po sa weekend pero murag di da kinahanglan mulaag. Kay murag mulan full weekend ang bagyong uwan. Mao na nga itong gipahimangnuan as much as possible wala sa ilaag. Pero nakalaag na, yahay. Good luck na lang o dito maabtan og bagyo, no? Taliwala ni ana ato ang giawag atong mga kaigsuunan as much as possible sa mga lugar nga mga flood prone, lugar nga bahaunon ba og mga landslide prone area. Paglikay gyud mo sa kanunay as much as possible palabyon sa nato ni kay dili lalim o makita gani nato sa screen o sa monitor mga ka-RN nga gipakita sa pag-asa ang grabe kadakua kaayo ni ining mao nga typhoon. Gitawag ba nila ni og super typhoon? Og usa ni sa mga pinakadako nga bagyo nga nakita sa satellite sukad ni adtong 2002 dugay na kaayo. Og hopefully ang tanan nakapanganda na labi na sa dito sa Visayas ug sa Luzon kay dito ang mostly maigo. Pero dirita sa Mindanao makabati bi gyapon ta no. Piltas mga piskan ining mao nga bagyo mga karon gubikan sa kadako. For sure ang kinatibuk ang Pilipinas ang maapektuhan ining mao nga bagyo. Alas 12:28 giawag karon sa Department of Interior Local Government kung DILG ang tanang mga local government units na kompletuhon ang evacuation sa mga residente sa high-risk areas sa dili pa moabot ang Domingo. Isip pagpangandam sa posibleng epekto sa Super Typhoon Uwan kung naduna international name nga Fung Wong. Sa usa ka pamahayag ipasabot sa DILG nga kinahanglan nga andamon sa LGU ang pinakagrabe o pinakaduol nga senaryo aron nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga lumulupyo. Gidugang usab sa ahensya nga kinahanglan andamon sa mga LGU ang mga evacuation centers nga adunay igong supply sa pagkaon, tubig ug supply sa kuryente. Og siguro usab adunay hustong pagdumala sa mga evacuees aron nga malikayan ang kagubot ug kalisod sa mga temporaryong Pinoy-anan. Ang DILG usab nagpadayon sa pagkikoordinar sa Office of the Civil Defense kon OCD og ingon man ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron mapaligon ang disaster preparedness efforts. Samtang nagpadayon ang pagduol sa bagyong uwan sa Philippine Area of Responsibility. Ang publiko gipasidunggan usab og nga magpabilin nga alerto kung gipahinumduman. Nga magpabiling alerto og sundon ang mga panghimangno sa lokal nga otoridad aron nga malikayan ang kadaot og kalit nga peligro nga dala sa maong bagyo.
Kasi mo action ng pulgarig uwan. Mostly after lunch, no, diri sa atos pagadian, buntag partang inita. After yung mga launa, alas 2, oy. Nagsugod naman og taligsik. Ano, tagbalita na yung exit na punta. Alas 12:30 mga Karen, dugan pa sa to ang mga balita gikan sa kauluhan. Mikunhod ang pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas sa ikatulong quarter sa 2025. Yan ay katingala ni. Base kini sa pinakaulahing nga datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA tungod sa pagkahuyang sa kumpiyansa sa mga mamumuhunan o konsumidor nga dunay kalabutan sa isyu sa korupsyon sa mga flood control projects. Normal. Actually, this is normal. Sumala pa ni PSA Chief og National Statistician Claire Dennis Mapa ang Gross Domestic Product on GDP nga nagrepresentar sa kantidad sa tanang produkto o serbisyo nga gihimo sa nasod, mitubo lang og 4% gikan sa Hulyo hangtod sa Setyembre tuig 2025 karong tuiga. Kini mas ubos kaysa 5.5% growth rate nga natala sa ikaduhang quarter bulan sa Abril hangtod sa Hunyo parehas sa tuig last year po ni. Ang 4% nga GDP growth mauna ang pinaka kinhanglan nga rate sa pagtubo sukad sa ikaduhang quarter sa 2022 di nakatala og 4.3% nga pagtubo sa ekonomiya. Tungod niini ang average nga year-to-date growth sa ekonomiya sa nasod natala lamang sa 5% nga mas ubos kaysa target sa Marcos administration nga 5.5% hangtod sa 6.5% alang sa 2025. Gipasabot ni Mapa nga ang isyong politikal ug korupsyon mo na lagi ni. Ingon man ang paghinay sa paggastos pribadong sektor o gobyerno mao ang hinungdan sa pagkaluya sa aktibidad sa ekonomiya. Isan pa man naglaom ang PSA o ang economic manager sa gobyerno nga mabawi pa ang momentum sa ikaupat nga quarter, ilabi na kung magpadayon ang public infrastructure spending o ang pagtaas sa consumer demand sa panahon sa holiday season. Ginigiingon nga di na mo ikatingala nga grabe yung pagkunhod sa to ekonomiya mga ka-RN. Wa na mo na giingon nga wa na yung mga investors ang mutuo kay nahadlok na sa bahin-bahin ining mga buaya sa ato ang gobyerno mga ka-RN makalulumong nga tan-awon nga ang tibuok kalibutan naglantaw sa Pilipinas nga usa sa pinakakurap nga nasod sa tibuok kalibutan. Which is ma-feel mo yun na nato ron karon sa to ang mga panghitabo dire. How come nga pila ka billions of pesos na ang nagasto sa atong gobyerno apan wa gyapon mahatagi og pagtagad, wa gyapon mahatagi solusyon mga ka-RN kining problema nato sa ato ang mga pagbaha og ang padayon nga pagpangguba sa atong kinaiyahan nga may usa sa mga gitudlo po nato nga hinungdan nga nga nakasinati og grabing pagbaha kining mga naigo karon na ni Bagyong Tino. O niya ang puunon pa po ni ang usuluray pa pong bagyo nga si Bagyong Uwan atong expect karong Sabado or Domingo mo landfall na po sa atong Philippine Area of Responsibility. Speaking of uwan, mag-update ta mga ka-RN gikan sa Pag-asa gumikan kay nagpadayon ang pagpalig-on sa severe tropical storm Fung Wong sa wa pa kini mosulod sa Philippine Area of Responsibility diin tawgo na korona sa bagyo nga uwan. Giingon bang nang hunat dito sa gawas. Pagibot diri sa Pilipinas nako. Nanani sumala pa alas 11 karong buntag sa bulletin sa Pag-asa. Ang bagyo nagdala og hangin nga moabot sa 100 km kada oras duol sa sentro samtang ang haguros sa hangin moabot sa 125 km kada oras. Kilauman usab nga gabi sa Biyernes. Uy, karong gabi na ni. O baghabuntag sa Sabado mosulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Adlaw nga Domingo gipaabot usab nga maglandfall kini sa southern portion sa Isabela o baka possible sa northern portion sa Aurora. Gawas sa mga lugar nga gihisgutan nagpasidaan usab ang Pag-asa na magpagawas og wind signal sa pipila ka bahin sa southern Luzon, eastern Visayas ug sa Caraga region aron nga mapangandaman ang posibleng epekto sa kusog nga hangin nga dala sa maong ulan. Ang publiko gipahinumduman sa pag-andam og mga emergency kits, mga pagkaon, tubig ug medisina ug paglikay sa mga low-lying ug coastal areas aron nga malikayan ang kadaot ug peligro nga dala sa maong bagyo.
Alas 12:34 mga ka-RN ang ato ang programa. Atod ka natos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Ngayon kita nanukad mga ka-RN diri sa Barangay Tawagan Sur. Dakbayan sa Pagadian katungwa pa magkatuod na ata diri sa dool sa Barangay Hall, no? O nga mga sabatod ka natos maing kabubuton pinaagi usab sa Solmiox Advance o gingaman ang Nutrilin. Alita gikan sa gawas sa nasud. Dito sa Beirut, Lebanon, mga ka-RN, gibombahan sa Israeli military ang bagatang bahin sa Lebanon ni adto nga Huwebes. Kagapong adlaw ni human kini nga magpagula og mga mando sa evacuation sa pipila ka mga lugar. Pinasikat pasangil nga ang grupo nga Hezbollah nagapaningkamot pag-usab sa pagpabakod sa ilang military capabilities sa rehiyon. Ang mga pag-atake gihimo bisan pa sa usa ka ceasefire agreement nga nasabutan sa usa ka tuig na ang milabay nga gituyo unta karon na aron tapuson ang sobra sa katuig nga panagbangi tali sa Israel ug Iran-backed Hezbollah. Kini nahitabo human na usaba sa bulan nga operasyon sa Lebanese Army aron limpyuhan ang mga kampo ug posisyon sa Hezbollah sa bagatang bahin sa maong nasod. Sumala pa sa Lebanese Health Ministry o sa katawo na samdan sa hapon nga pagpamumba samtang usab ang napatay sa maong nga sayong bahin sa adlaw. Sa kapamahayag kaniadto ang Israeli military spokesperson nga si Avachi Adrai ipagawas og tulo ka sabay nga evacuation orders alas 3 sa hapon kaghapon nga naglakip pa sa mga baryo sa Aita, Al-Jabal, Al-Tayyiba ug Tayer Diba. Humaniini duha pa kadugang nga mga mando sa evacuation ang gipagawas alang sa uban pang mga baryo sa bagatang Lebanon. Matod pa sa militar sa Israel, ang mga airstrikes gituyo aron nga mapugngan ang pagreorganisa sa Hezbollah forces. Apan sa Lebanon, daghan ang mga residente ang mipahayag sa kahadlok ug kabalaka tungod sa posibleng pagbalik sa gubot nga gituhang matungha matpag-usaba tali sa duha ka pikas nga kampo. Sa pagkakaroon padayon pang international nga panawagan sa pagpugos sa kalinaw, samtang wa pay opisyal nga tubag ang Hezbollah bahin na sa pinakabagong pagpamomba nga gihimo sa Israel. Alas 12:37 din sa to ang programang radyo natin balita mga ka-RN ninyong babati gikan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes alas 12 nga tuntak na sa alauna, no? Sa di pa musunod ang ato ang mga balita sa DZRH so doon na tayo bag-ong radio drama itawag na to In His Time inyong madungog after sa ato ang balita mga ka-RN. Unya ato usab ka pasalamatan ang ato ang mga higala kadto dieng mga gipangkapoy kapoy-poy kay mga lawas kay aduna nay gipagawas nga bagong gift certificate ang Spabulous, no? Spabulous Spa, kuablihan tong ilang Facebook account kay para ma-appeal na to og pahibaw. Katong dunay mga higala nga gusto nila tagan og regalo instead og regalo nga unsa kung makita nila ilahang mga friends o ilang pamilya medyo kinahanglan og massage og relax. Nagain ninyo ni ining ilahang gift voucher, no? Available karon diya sa Spabulous Reflexology and Massage Spa. Pwede niyo ihatag sa inyong pamilya, sa inyong mga higala o sa inyong mga loved ones. Pwede niyo tawagan ang cellphone number 0907-167-5646. Instead ng regalo mo bisag unsa diyan may pagatagan ninyo siya time to relax. Kung magpa-relax dito sa Spabulous Reflexology and Massage Spa. At bang lang niya sa Gate 3. Kaya sa Agora mga ka-RN ako mostly pag medyo medyo kapoy kaayo sa trabaho. Kada adlaw siging galakaw. Kada adlaw dunay mga giatiman niya walay pahuway. Tagaan gyud nato og gagamay panahon ang ato ang lawas mga ka-RN nga maka-relax, no? Og ingon sa bato ang gipahibalo ang Jopa air conditioning unit, no? Pinaagi po itong higalang si Sir Henry Hamisola. Gipahibalo na sila karon diha sa may tiguma ning dakbayan sa Pagadian og makita ninyo ang ilang karatula sa eskina lang. Sila pagkatudaw ko nung kuan gipostingan sa mga naka-blue. Naanan Jopa Air Conditioning Trading mga ka-RN Dias Tiguma ang ilahang tindahan
Zone 6 tiguma ning Pagadian City, pero naapagyapon na sila diya sa lungsod sa Dumalinaw. National Highway gyapon sa paglaom. Kunya ato mga nangita o mga air conditioning unit kadtong mga branded nga mga aircon nya mas barato, libre pang installation. Ato ninyo ang Jopa Air Conditioning Trading mga ka-RN, pwede niyo tawagan sa 0981-265-0107. Dikitain ni Sir Henry Hamisola o baka kanang iyahang mga maabi-abihon nga mga staff mga ka-RN. O gaing man Sabad, doon sila available karon nga kaning produkto gikan sa Carrier o sa Colin, no? Katong mingita bitaw atong mga aircon nga imuharang kuana singhagan nana dito sa Jopa mga ka-RN. Pangitaan lang ninyo si Sir Henry Hamisola arang sa dugang kasayuran. Nag-isab ninyo ang Dex Aggregate Supply gumikan kay mo transfer pa sila sa lain nga area katong mga nangita o mga pagkaon sa ilang mga hayop o ingon man sab doon na sila yung mga kuano doon na sila yung mga produkto para sa inyong mga pets sa mga iring, mga iro o gauban pa ang Dex Griffith Supply. Sa pagkakaroon na pa sila diya sa atubangan sa Gate 9 agora ning syudad sa Pagadian o pwede ninyo ma-avail kaya dagan na sila kalit-kalit na sila yung mga promo mga ka-RN aron nga kuan po no dugang pasalamat sa ilahapod nga mga suki nga mga customers. Alas 12:41 at ang isab ninyo doon natin mga weekend programs ang ato ang tunog lokal kauban ni Kimberly Resentes o DJ Cam ang gamay buying nga dakog tingog o pwede sabi nyo pag-atangan ng iyang mga bag-o karon nga mga release nga mga album diya sa iyang Spotify. Uy, kadtong mga wapo da ka paminaw sa uban nato nga mga episodes no sa ato ang radyo natin balita ginguman sa uban natong programa diri sa radyo natin Pagadian. Available na ang atong mga programa sa atong YouTube official account. Pwede niyo pa itaon sa 91.9 radyo natin Pagadian official. Oh, Nadia, kita niyo na may laing dagway makita niyo cameraman. Dahil sa ato ang dunay mga YouTube pwede niyo maablihan mga pwede niyo i-subscribe, pwede niyo i-share, pwede i-like, pwede niyo i-post. Salamat usab kayo sa kanunay ninyo nga pag-suporta sa radyo natin FM Pagadian. Radyo natin balita hatod ka na tos may kabubuton sa Solmiox Advance. Basta ubo salig lang sa Solmiox Advance. Karon liquid na epektibong mawala ang ubo inom katulo sa isa ka adlaw o ikaw maulian sulod sa tulong adto sa 5 ka adlaw gikan sa imong pag-inom. Basta ubo Solmiox Advance liquid magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Hatod usab ka na tos may kabubuton sa Nutrilin. Adunay 17 ka mga essential vitamins ug minerals na makatabang sa pagbaton og proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones sa inyong mga anak. Basta Nutrilin lamang. Ato pasalamatan dahil sa mga ka-RN na si Ma'am Ana o si Sir Ted diya sa Yummiest Takoyaki. Salamat kayo sa inyong sa inyong pada. Ako na itong post. So katong mga gusto magkatilaw sa lamian kaayong Yummiest Takoyaki mga karne especially highly recommended yun ako kanang ilahang bestseller na cheese bomb. Doon ninyo ang Yummiest Takoyaki mga ka-RN. Tapat na siya sa Vine Pagadian dool sa may opisina sa City Veterinary. Dalang uro ni Dakbayan sa Pagadian. Likod na siya sa Robinson's Mall. Ay daggo kay tarpulin din sa Takoyaki mga ka-RN. Order mo na diha yung mga babihon nga mga staff aron nga mo aga kusab ganinyo. So kita og exit no sa di pa mo abot ang bagyong uwan init pa man pud gawas. Salamat sa tanan nato nga mga nagasuporta sa tanan nato nga mga nag-nominate para sa ato ang radyo natin Excellence Award for 2025. Laban pa ang radyo natin Pagadian. Depende na lang gid anis mga horado. Og ingam na sa ato pasalamatan dahil si Sir Marlon Paniares sa ato ang higala pod niya atong kauban partner pa natos kanunay sa pag-training sa ato ang mga youth o mga school journalist og lakip na sab ato ang mga higala mga ka-RN nga naa diha sa may Plaza Luz nga naminaw naglantaw karon sa ato ang programa sa radyo natin balita.
Alas 12:44 sa pangalan na lamang sa tibok pwersa sa radyo natin FM Pagadian. Kininalaman yung higala sa kahanginan Waway Belen. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw, maayong udto Pagadian. Kapoy na? Stress ka na po? Ayaw tuguti nga ang stress mo pildi nimo. Kay ani